Sa halagang 5.87 million pesos ay naipatayo ang Multipurpose Building o MPB sa Barangay Labi, Bungabo, Nueva Ecija ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO. Maliban pa sa planong magkaroon ng sariling covered court ang bawat barangay sa nasabing munisipyo. Ayon kay District Engineer Epidio Trinidad, ang bagong elevated na 540 square meter multipurpose facility ay may kasamang lightning fixtures at basketball goal at kasalukuyang ginagamit ng mga mag-aaral ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Shielded Metal Arc Welding o SMAW bilang kanilang workspace. Ibinahagi naman ni Jerome Estrellado, isa sa mga mag-aaral ng TESDA SMAW, na bago itayo ang covered court, kailangan nilang harapin ang problemang dulot ng panahon na kadalasang nakakagambala sa kanilang mga sesyon sa pagsasanay at naging mahirap na tumuon sa kanilang mga kasanayan. Samantala, iniulat ni Assistant District Engineer Robert J. Panaligan na kasalukuyang nasa ilalim ng restoration ang bagong spillway detour sa Nueva Ecija Aurora Road na was out dahil sa bagyong Enteng. Ang patuloy na mga pagpapabuti sa Barangay Labi ay pagpapahusay ng infrastruktura at kaligtasan ng komunidad, pagsuporta sa napapanatiling pag-unlad at pagbuo ng pangkalahatang katatagan laban sa mga hamon sa hinaharap. Nabitag na rin ng pulisya sa Nueva Ecija ang mga wanted sa lalawigan sa ikinasang manhunt operations noong September 16, 2024 ng iba't ibang istasyon ng otoridad sa probinsya. Sinabi ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Officer in Charge, NEPO, na nagsagawa ng manhunt Charlie Operation ang mga elemento ng Gabaldon Police Station sa Barangay Pinamalisan, Gabaldon, Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 29 anyos na lalaking residente na tinaguriang town's most wanted person. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest for statutory rape na walang inirekomendang piyansa dito, habang sa paglabag sa Republic Act 7610 ay may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Samantala, naaresto rin ang 3 pang wanted person sa mga katulad na operasyon na isinagawa ng mga elemento ng San Isidro Police Station at Gapan City Police Station. 2 para sa bisa ng warrant of arrest for estafa at prostrated homicide ayon sa pagkakasunod. Nasa kustudya na ngayon ng operating units ang mga akusado. 2 pang drug suspect ang naaresto sa isinagawang anti-illegal drug bypass operations ng mga operatiba ng Talavera Police Station sa kanilang area of responsibility. Sasampahan ang mga suspect ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito, inaresto naman ng magkasanib na operatiba mula sa Anti-Carnapping Section RID, NCRPO kasama ang PHPT Nueva Ecija, Palayan City Police at San Leonardo Municipal Police ang isang 33 anyos na negosyante mula sa Barangay Malate, Palayan City. Dahil umano sa paglabag sa PD 1612 Anti-Fencing Law of the Philippines, sa follow-up ng investigasyon, na-recover ang 2 unit ng motor vehicles sa tirahan ng suspect na binili umano ng suspect. Kumpleto na ang Slope Protection Project para sa Pampanga River Irrigation System o PRIS, Super Diversion Canal SDC sa kabaan ng Kalinat Dam sa Science City of Muñoz ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 1st District Engineering Office o DEO at National Irrigation Administration o NIA. Ayon kay District Engineer Osia Santos, ang bagong istruktura
ay naglalayong i-optimize sa mga mapagkukunan ng tubig, pagbutihin ang patubig at bawasan ang mga panganib sa baha sa pamamagitan ng pagsasama sa kasalukuyang sistema ng pagbawas sa baha malapit sa dam at pagpapalawak ng proteksyon sa mga komunidad sa paligid ng ilog Baliwag. Idinagdag niya na sa kabila ng haba nito na 138.7 metro, binabawasan ng proteksyon ng slope ang panganib dulot ng malaking volume ng tubig sa pamamagitan ng pag-stabilize ng lupa at pagpigil sa pagguho, habang sinusuportahan din ang agrikultura sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga bukirin at pagpapanatili ng kaligtasan sa kalsada. Sa gayon ay pinapaliit ang mga pagkagambala para sa mga residente at motorista. Pinondohan sa ilalim ng pambansang budget ng 2024 ang 19.4 million pesos na istrukturang ito ay nagtatampok ng pundasyon ng steel sheet piles at concrete beam coping na pinatibay ng concrete slope protection para matiyak ang pangmatagalang katatagan.